Hi, it's me again, Rhea. Welcome to my world. Working as production operator, currently live in an apartment with my boyfriend and a trying hard content creator at the age of 24. Sunday nga ngayon kaya ibig sabihin rest day nga namin ngayong araw. Samahan nyo nga kami nagugulin ng isang buong maghapon na to. Late vlog na naman nga to mga B. Finilm ko nga to nung 2 at ngayon ko nga lang na-edit. March 9, Sunday, rest day na ulit namin. O ba diba? Isang linggo B, bago maka-edit ng isang vlog. Paano ba naman ako makakapag-edit mga B? Itong mga nakaraang linggo puro 3 hours nga ang OT namin sa production. Pag uwi ko B, wala na. Patang-pata na ang buong katawan. Sobrang sasakit para na akong senior citizen. Alam kong naiintindihan at ramdam yan ng mga empleyadong nagtatrabaho din as production operator. Kahit nga hindi production operator ang trabaho mo, basta may trabaho ka na 8 hours a day tapos na-extend pa ng OT ng 3 to 4 hours, ay nako, sadya namang ang sasakit sa katawan. Parang gusto mo na lang matulog pagka uwi ng bahay. Pero dahil pinili nating maging content creator, kaya panindigan natin yan kahit minsan late na or sobrang late na ang mga ina-upload. Kaya nga maraming salamat pa rin sa mga nanonood kahit papano. Love you all, Mop. Anyways, balik tayo dito sa video. Yan nga, pagka ganyang rest day ay madalas kami nagpapain-in sa higaan kasi naman nakakatamad talagang tumayo lalo na ngayon na isang araw lang ang rest day namin kasi may rest day OT kami nung Saturday. Pag ganitong isang araw lang ang rest day ay naku, gusto na lang talaga naming matulog maghapon para makabawi naman ng pahinga. Kaya lang wala namang kikilos dito sa loob ng apartment namin kundi kaming dalawa lang. Kaya ano pa ba? Syempre, tatayo tayo. Kailangan natin maging productive ngayon, lalo na't isang araw lang ang rest day. Ang daming linisin ha. Mga 6:40 na nga to ng umaga nung bumangon kami sa higaan. At nakaugalian ko na nga na kapag gising ko sa umaga, unang-unang mulat ng mata ko ay iinom nga talaga ako ng tubig. Hindi pwedeng hindi. Syempre, para stay hydrated yung ating katawan, pagising pa lang sa umaga ay uminom na tayo ng tubig. At pagkatapos nga niyan ay naghilamos na ako nan at nag-asikaso lang ng sarili para sa paghahanda ngayong araw kasi maglilinis nga kami ng bahay ngayong araw. Yes, tama ka nang narinig. Magja-general cleaning nga kami ngayong araw kaya asahan nyo na ang for today's video natin ay puro paglilinis ng bahay. Syempre, general cleaning nga, diba? Di ako galit ha, nagpapaliwanag lang ako. Pagtapos nga ng paghihilamos at pagpe-prepare namin sa sarili ay lumabas na nga kami neto para ilabas ng maaga ang mga aso. Kapag ganitong rest day nga lang namin na ilalabas yung mga aso, minsan nga ay hindi pa kasi sobrang busy nga. At tingnan nyo nga tong si ate girl, kinatina ang puwet. May camera talaga, ate girl, naka-video ka talaga. Anyways, tulad nga ng sabi ko ay kapag ganitong rest day nga lang na ilalabas namin ng mga aso at minsan ay hindi pa kasi sobrang busy at madalas umaalis kami ng bahay. Akala mo naman talaga daming inaasikaso. Kaya nga naman pag nailalabas namin yung mga aso na yan, ay naku, hamit na hamit sa labas. At tinaman na naman tong si ate girl mong bida-bida kung ano pang gustong ituro sa boyfriend niya para daw magtunog-tunog ang buto diyan at mawala ang sakit. Akala mo'y tunay. Sadya namang pag nailabas yung mga aso na yan ay napakasisigla. Sadya namang takbo na takbo dito, takbo doon, napakakukulit at napakasisigla. Masaya naman ako kasi makukulit at masisigla sila, wala silang mga sakit. Sa firma, masaya ako makita silang ganyang kakukulit at kasisigla kaysa naman yun nanlulumo kasi may sakit. Sadyang ang mga aso na to ay masaya kapag nakakalabas, palibhasay minsan laang naman makalabas. Hinayaan nga muna naming magtakbo-takbo at maglibang ang mga aso dito sa labas ng mga 30 minutes. At habang sila ay naglilibang at nagtatakbo-takbo, kami naman ay nagpapaaraw dito kasi hindi na rin kami madalas naaarawan. Ko guys, padumi na masyado kami. Hindi na, dumi mo. Yung kailangan dilinas ang bahay ko. Ano na ba sana? Na! Ito na! Ito na! At habang nandito sa labas nagpapainit, ay isinabay ko tong pagpapadami ng followers ko sa FB page ko. Pero syempre, hindi lang dapat pagpapadami ng followers yung tinatrabaho natin. Syempre, pati pagka-upload ng mga content. Uy, nagsalita yung madalang makapag-upload kasi laging pagod at madalas pa late ang mga vlogs.
Men, nandiyan ka pa talaga sa higaan. Katugtog ka, gamitin mo yung... Pus, yung aso. Nasaan yung andito yung tinapay? Oo, lahat. Yung, patugtog ka, gamitin mo yung cellphone mo. Iyaan mo muna kasi. Sa loob, ang dumi-dumi. Sa loob ba Kwarto. Isara mo yung kwarto. Iyaan mo siya dito, dyan lang sa may labas-labas ka. Umihi doon. Kaya ilabas mo. Men, labas dyan. Go. At ayan nga, habang nagpapainit ako ng tubig para sa aming chocolate drink, nagugas nga muna ako ng plato. At fast forward ay natimpla ko na nga tong chocolate drink namin. Sasasawan nga namin to ng tinapay. Chocolate drink nga to, pandesal mate, kasi nga hindi naman kami mahilig sa kape. Sarap. All my days, all my life, you are forever in my life. Narinig nyo ba yung kanta sa unang video? Yes, kapag ganitong umaga nga at gusto ko maging productive, ay nagpapatugtog nga ako ng mga Hillsong, mga worship song. Sino ba namang hindi gaganahang maglinis kung ganito yung tugtog, 'di ba? Hindi ko na nga lang masyadong hinabaan tunog ng tugtog kasi baka ma-copyright ako. Pero ayun nga, habang naglilinis kami ng boyfriend ko nitong apartment na tinitirahan namin, ay ganun nga ang tugtog. Siguro mga 2 oras din yun. Hindi ko sinasabing banal ako, tao lang ako na nagkakamali, may mga mistakes din ako nagagawa syempre. Pero alam mo yun, kapag umaga tapos maaga pa, parang ang sarap lang sa pakiramdam na ganun yung tugtog. Alam mo yun, parang ginaganahan kang kumilos kung ano yung mga kailangan mo matapos ngayong araw. At least mga 2 hours nagpapatugtog kami lagi ng ganun tuwing umaga kapag rest day namin. Tapos kailangan namin maging productive ngayong araw na to. Siguro kasi nadala ko rin yun kasi nag-church ako dati sa Christian church tapos Korean yung pastor namin. Tsaka wag ka ha, magaganda naman talaga ang worship song, nakaka-relax siya. Anyways, balik tayo dito sa video. Yun nga, pagkatapos naming magkape at magsawsaw ng tinapay sa kape, yun na nga muna yung inumagahan namin. Nagdiretso na nga agad kami sa paglilinis ng bahay. Alam kasi namin na matatagalan talaga kami kasi medyo marumi nga tong apartment namin ngayon. Dahil nga nung mga nakaraang linggo ay 3 hours OT kami sa production ay di na kami nakakapaglinis ng bahay pag uwi. Konting walis-walis na nga lang. Kaya naman naisip namin mag-general cleaning ngayon, mag-declutter. Syempre yung konting linis namin ng mga walis-walis lang pagkagaling ng production ay hindi naman yun sapat para talagang masabing malinis tong bahay namin. Lahat nga ng sulok-sulok ng apartment namin ay nilinisan namin ngayon kasi nga medyo madumi nga, tulad ng sinasabi ko, madumi nga tong apartment namin kasi hindi kami madalas nakakapaglinis kasi nga 3 hours OT nga kami palagi. At yan, dito nga ako medyo natagalan sa paglilinis ng CR kasi nga yung tiles namin medyo nagdilaw-dilaw na siya dahil nga wala kaming gripo dito at poso lang yung gamit namin. Yung tubig kapag natuyo sa tiles ay nagdidilaw-dilaw siya, kaya ayan naman, talagang natagalan ako sa paglilinis dito. At habang naglilinis ako dito sa CR, yung boyfriend ko nga ay naglilinis na sa labas. Nililinis niya na nga yung ibang mga kailangang ayusin sa labas. Nagtulong na talaga kami maglinis kasi alam namin na matatagalan kami maglinis ngayong araw na to. At siguro nga itong rest day namin ay dito na namin gugugulin sa paglilinis ng apartment. Sobrang nakakapagod maglinis ng bahay, mukha lang hindi kasi naka-fast forward yung video, pero mahirap talaga at matagal. Kapag di ko to pinas forward, siguro aabutin to ng mga 3 oras. Buti na nga lang itong boyfriend ko ay mahilig ding maglinis ng
ng bahay. Sa totoo lang, madalas talaga siya ang madalas na naglilinis ng apartment namin. Kasi nga ako ay maraming mga anik-anik na inaasikaso sa buhay. Siya nga yung madalas na walang ginagawa at pinagkakaabalahan, kaya naman siya yung naglilinis ng bahay. Kahit hindi mo yan utusan, napakasipag niyang taong yan. Lalo na sa gawaing bahay. Naku, may kusa yan. Ayaw kasi nan yung nakikitang marumi yung bahay. Ewan ko ba, parang pakaramdam ko sa kanya pag nakikita niyang marumi yung bahay, hindi nagfa-function siya. Yung utak niya, yung sarili niya. Parang kahit sino naman, kahit ako, pagka nakikita kong marumi yung bahay namin, parang nahihirapan akong makapag-isip kung anong mga kailangan kong isipin. Parang pati yung pag-iisip ko nagugulo din kasi gulo-gulo yung bahay, makalat, ganon. Ganon din ba kayo o kami lang? Kaya naman sobrang thankful ko dyan sa boyfriend ko kasi napakasipag niyan, lalo na sa gawaing bahay. Parang babae, daig pa ako niyan. Mas masipag pa nga sa akin yan. Madalas siya talagang naglilinis nitong apartment. Kaya naman nagkakaroon ako ng time para makapag-edit. At yan, umiral na naman nga tong kadaldala natin. Panoorin nyo na nga lang tong paglilinis namin. Dito nga ay nakapagsalang na ako ng sinaing at ayan, kumukulo na nga siya. Binawasan ko nga lang ng tubig kasi pakiramdam ko marami at malalatak siya, kaya binawasan ko ng tubig. Siguro mga alauna na nga mahigit na ng hapon nung nakapagsaing ako. Gantong oras na nga pero hindi pa rin kami kumakain kasi nga sobrang busy sa pagdilinis nitong buong apartment. Yung rest day namin pero pakiramdam namin nagtrabaho din kami maghapon. Literal na sobrang nakakapagod maglinis ng bahay. Pero kapag nakita mo yung bahay mo na malinis, worth it lahat ng pagod, nakakasatisfied. Parang kahit stress ka, maliliwanagan yung utak mo sa mga bagay-bagay. Dito nga ay natapos ko ng linisan tong kusina namin, pati yung CR. At ang isusunod kong ang linisin dyan ay yung sala at saka yung dining. Panoorin nyo na nga lang ulit itong susunod na lilinisin ko.
Nung natapos ko na nga yung ibang part dito na linisin at punasan, sabi ko sa boyfriend ko tapos naman na siya dito sa labas, siya naman kamo yung magwalis kasi pagod na talaga ako. Binong time na to, gutom na rin ako. Di pa talaga kami kumakain, mag-aalas 2 na to kasi nagpapain-in pa kami ng kanin. At habang naglilinis nga siya dyan, umalis ako nan para bumili ng iuulam namin. Magfa-fried chicken nga kami ngayon. Medyo matagal yun lutuin, panigurado nga abutin kami ng anong oras na talaga bago makakain. Yun lang yung alam ko na mabilis lutuin kahit medyo matagal siyang antayin. Ayoko na kasing maggayat-gayat pa ng kung ano-ano pang mga rikado para magluto at pagod na talaga kami pareho ng mga oras na to. At yan na nga yung pinakahuling lilinisin niya dyan kasi tapos na rin ako sa loob halos tapos siya tinapos niya na yung labas tapos yung konti na naiwan ko bago ako bumili ng pagkain at ayan na nga malinis na nga ang aming apartment. O diba ang sarap sa mata kapag nakikitang malinis yung bahay nyo. Ngayon lang yan malinis pero mga ilang oras madumi na ulit yan. May kalat na ulit dyan maya-maya lang. Yung ang tagal mong nilinis tapos maya-maya marami na ulit kalat. Dito nga ay nakabalik na ako niyan galing tindahan. Bumili nga ako ng fried chicken namin ngayon. Mabanas talaga dito sa amin. Kahit medyo mataas yung bubong niya, mabanas sa loob. Kung hot kabi, mas hot dito sa loob ng apartment namin. Balak nga namin na magpa-aircon kaya lang no budget pa. Tiis-tiis muna. Yan, balik tayo dito sa video. Ayan nga, niluluto ko na dito yung fried chicken na uulamin namin. At panoorin nyo na nga lang din ang mga susunod na video. At habang busy ako sa pagluluto sa loob, ito nga yung boyfriend ko nasa labas. Nilabahan niya na din pala ngayon yung mga basahan namin. Ang init-init na ng mga time na to pero tingnan nyo naman, napakasipag talaga ng taong to. Alam niyo ba guys, natatawa ako kasi nagprito ako ng fried chicken. Tapos kaka-edit ko, hindi ko naalala na may piniprito ako. Tingnan niyo naman yung nangyari. Muntik nang maging sunog. Oh. 'Di ba? Muntik nang maging sunog. Konti na lang, sunog na. Ito nga pala yung naprito ko ng mga fried chicken. Okay naman yung iba guys, hindi naman siya sunog. Yung isa lang talaga nakalimutan ko kasi. Ganito talaga yung gusto naming prito ng fried chicken, yung tostado. Yan. Nagka-crave na rin kasi ako sa Jollibee. Kaso wala akong pang Jollibee. Kaya ayan, nag-fried chicken na lang kami sa bahay. Tapos yung sausawan ko nga pala ngayon guys, itong toyo na may kalamansi na may sili. Minsan talaga, kapag chicken yung ulam namin, ganito talaga yung sausawan namin. Minsan mas masarap kasi siya. Ganun. Para sa amin. Ewan ko sa inyo. Pero nagsawsaw din naman ako sa ketchup. Tapos gagawasan ako ng gravy. Kaya lang, walang ingredients dito sa amin na available na panggawa ng gravy. Tapos anong oras na rin ako nakapagluto, kaya madali-madali na lang din yun kasi kakatapos lang din namin maglinis ng bahay kanina. Vegetarian yung wallet namin. Kaya ayan, ganito na lang yung sausawan namin. Masarap naman siya. Anong oras kayo kumain guys? Kasi ngayon 2:30 na, kakain pa lang ako.
Ako nga lang mag-isa yung kakain eh. Dapat kasi sabay kami ng boyfriend ko. Kaya lang umalis siya kasi na habang nagpipirito ako, umalis siya saglit kasi pinagawa niya yung motor. Kaya lang di pa siya bumabalik, tapos tumawag siya sa akin, sabi niya sa akin, kumain na daw ako kasi nga 2:30 na, huwag ko na daw siya antayin, baka daw medyo matagalan pa. Lala, nakakaawa tuloy yun. Di pa rin kasi yun kumakain, pero nagumagahan naman kami ng tinapay kanina, tsaka chocolate drink. Pandesal mate. Yun, sana makauwi na siya agad para makakain siya. Pinagluto ko pa naman siya ng fried chicken. Yun lang guys. Kain muna ako. Bye-bye. Kakauwi nga lang ng boyfriend ko dito galing sa pagpapagawa ng motor. Pagka-uwi niya nga ay kumain muna siya tapos umalis din kami. Mga 3:30 na nga to ng hapon at dun nga kami tatambay sa magulang ng boyfriend ko. Makiki-wifi nga kami dun kasi nga 'di ba wala pa nga kaming wifi tapos na-expired na din yung load ko at pag wala nga akong load ay dun kami nakiki-wifi para makapag-upload ng mga content. Ganitong mga oras talaga yung gusto ko na lumalabas kami kasi sobrang maliwanag pa siya pero hindi na masakit yung araw sa balat. At tingnan nyo naman kita niyo yung dinadaanan namin. Gustong gusto ko yung nakikita yung mga bundok na yan. Ang gandang pagmasda ng pag mga ganitong oras. At fast forward, inabot na nga kami dito ng gabi. Yan nga ako, busy sa pag-edit, pagpaparami ng followers at pag-upload ng contents. At dito ko na nga din tinatapos ang ating for today's vlog kasi uuwi na nga kami. Thank you for watching. Follow my page for more and follow my other Sokmed account. See you on my next vlog. Bye! Love you all. Mwah! Thank you for watching. Follow my page for more. And please do follow my other Sokmed accounts. Bye! Love you all. Mwah!